Hunyo 2017. Alas 7 ng umaga nang makatanggap ng tawag ang barangay office mula sa isang residente ng kanilang lugar sa Batangas. Ayon sa ulat, isang matandang babae ang natagpuang walang malay sa sariling kama. Ang tumawag ay si Andrew Alonte, ang anak-anakan ng matanda na nakatira sa parehong bahay. Lulan ng barangay patrol, agad rumisponde ang ilang opisyal kasama ang kapitan ng barangay na si Punong Barangay Aida Saturnino. Pagdating sa lugar, nadatnan nila ang matandang si Criselda Alonte. 63 anyos, nakahiga na parang tulog lang, ngunit hindi na ito humihinga at malamig na ang katawan. Ininspeksyon ito ng barangay health worker na kasama sa pagresponde. Wala ng pulso, wala ring senyales ng aktibong struggle o sugat. Ang obserbasyon sa katawan ay simple, posibleng stroke o cardiac arrest. Dahil sa edad at sa mga posibleng iniindang karamdaman, madaling tanggapin ang ganitong dahilan lalo pat may katandaan na rin si Criselda Alonte. Kinahapunan, lumabas sa social media ang isang post mula kay Andrew. Labis umano itong nasasaktan sa pagkawala ng nag-iisang magulang na meron siya. Umani ito ng simpatya ng ilang kaibigan at mga kakilala. Ngunit sa Milan, Italy, isang kapatid ang hindi makatulog, si Rosenda Alonte, na halos 3 dekada nang naninirahan at nagtatrabaho bilang OFW. Halos hindi siya makapaniwala sa balitang natanggap. Ilang linggo pa lamang ang nakakaraan, nakausapan niya sa video call ang kanyang ate. Masigla pa ito at nagkukwento pa ng plano nitong pagbili ng halaman na kinawiwilihan nito para sa kanyang maliit na bakuran. Hindi siya matahimik. May kung anong bumabagabag sa kanya at dahil din sa pangungulila sa nag-iisang kapatid ay nagpasya itong umuwi. Nais din niyang makausap ng masinsinan si Andrew, ang pamangkin nitong hindi niya lubos na nasubaybayan ang paglaki. Ang pamangkin na hindi naman niya kadugo ngunit tinanggap ng kanyang pamilya ng buong puso. 25 taon bago ang insidente, hindi alam ng marami kung paano dumating sa buhay ni Criselda ang batang si Andrew. Ang alam lang ng mga kapitbahay ay basta sumulpot ito isang araw sa piling ng matandang dalaga. Taong 1998, nooy bagong uwi mula sa Abu Dhabi si Criselda Alonte matapos ang 11 taong pagtatrabaho bilang kasambahay ng isang mayamang pamilya. May kaunting ipon, simpleng bahay at maliit na negosyo ng pag-aangkat ng imported na gamit. Yun na ang plano niyang gawin hanggang pagtanda. Isang customer na babae na kadalasang bumibili ng pabango at lotion at inilalako sa mga suki nito sa palengke ang naging dahilan ng lahat. Buntis ito noon, ngunit problemado dahil iniwan umano siya ng lalaking nakadisgrasya sa kanya. Hanggang isang araw, dumating ito sa bahay ni Criselda. May dalang sanggol at kaunting gamit. Nakiusap siya kay Criselda na ampunin ang bata pansamantala dahil hindi niya ito kayang buhayin, lalo pat wala itong ama. Hindi na ito bumalik pa. Walang kasamang dokumento ang pag-aampon, basta na lang iniwan ang bata. May pag-aalinlangan noon kay Criselda ngunit nang silipin niya ang mukha ng sanggol, ay hindi na nito nagawang tumanggi. Naisip niyang baka kaloob ng langit ang bata lalo pat hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makatagpo ng sariling asawa at magsilang ng sariling anak. Simula noon itinuring niyang sariling dugo at laman ang bata. Pinangalanan niya itong Andrew. Lumipas ang mga taon, sa bawat enrollment, bawat field trip, bawat lagnat sa gabi, si Criselda ang nariyan.
Hindi man niya ito kadugo, ngunit hindi ito naging hadlang para mahalin niya ng totoo si Andrew. Bagamat hindi sang-ayon si Rosenda sa naging desisyon ni Criselda sa pag-aampon, ay tinanggap niya rin ito dahil sa nakikita niyang kasiyahan ng kanyang ate. Hanggang sa edad na 14, isang pagtatalo ang nag-ugat ng malaking pagbabago. Bunga ng hindi pagkakaintindihan, hindi sinasadyang masabi ni Criselda ang katotohanan. Nalaman ni Andrew na hindi siya tunay na anak. Ang insidenteng ito ang naging dahilan para lumayong unti-unti ang loob ni Andrew sa kanyang inang si Criselda. Sa mga sumunod na taon, lalong naging tahimik ang kanilang tahanan. Nagkolehiyo si Andrew sa Maynila. Bihirang tumawag. Paminsan-minsan na lang rin kung bumisita at kung nariyan man, tila may distansyang namamagitan na hindi man makikita ngunit ramdam naman ni Criselda. Isang buwan bago ang pagkamatay ni Criselda, bigla siyang bumalik at nagpasyang manatili sa kanilang bahay ng mas matagal. Idinailan niya na mamamalagi muna siya roon habang hinihintay ang progress ng kanyang trabahong ina-applyan sa Maynila. Ayon sa mga kapitbahay, may dala itong ilang maleta na hindi karaniwang nakikita sa kanya tuwing siya'y umuuwi. Sa panahong yun, muling napuno ang bahay ng 2 katawang may lumang ugnayang tila pilit na binubuo. Ngunit hindi rin yun nagtagal. 2 linggo bago ang insidente, napansin ng kapitbahay na tila humina si Criselda. Madalas nakaupo sa teres at tila matamlay hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na itong binawian ng buhay. Pagkabalik ni Rosenda Alonte mula sa Italy, sinalubong siya ng isang malamig na paligid at isang pamangkin na tila walang bakas ng pagdadalamhati. Sa unang gabi ng kanyang pag-uwi, tahimik niyang inikot ang bahay. Ang mga larawan sa dingding ay nagpapaalala sa kanya sa masayang kahapon na meron silang magkapatid. Ang kwarto ni Criselda na sunod niyang pinuntahan ay nakapagtatakang wala sa ayos. Bukas ang ilan sa aparador at may mga dokumentong nakalapag sa kama na tila may taong naghahanap ng papeles, ngunit hindi na nagawang ibalik sa ayos ang mga ito. Si Andrew, na tila hindi inaasahan ang pag-uwi ni Rosenda, ay mas abala sa pakikisalamuha sa ilang kabarkadang dati na ring kinaiinisan ni Criselda. Sa loob ng 1 linggo matapos ang libing, mas madalas pa raw itong makita sa videoke bar kesa sa bahay. Ibinahagi ito sa kanya ng mismong barangay captain na matagal na ring kaibigan ng yumaong kapatid. Naisa nang ipasuri ni Rosenda ang katawan ng kanyang kapatid sa isang forensic pathologist para tiyakin ang dahilan ng pagkamatay nito. Ngunit mahigpit ang pagtutol ni Andrew. Lumabas ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ang tanging dahilan ni Andrew ay nais niyang patahimikin na lang daw ang kanyang ina at igalang ang katawan nito. Hindi na nagpumilit si Rosenda sa harap ni Andrew. Sa halip, lihim siyang kumilos. Nakipag-ugnayan sa dating abogado ni Criselda, isang retiradong manananggol sa bayan, at dito niya nalaman ang isang bagay na nagpabigat sa kanyang hinala. Si Andrew lamang ang nakatala bilang tagapagmana ng lupa, bahay at maliit na pondo sa bangko. Dagdag pa rito, sa ilang araw na pamamalagi sa bahay ng ate, nakakita si Rosenda ng mga resibong nakakalat lamang sa bahay. Nakasulat sa mga ito ang ilang transaksyon sa isang botika at tindahan sa kalapit na bayan. 2 bote ng pampatulog at isang kemikal na karaniwang ginagamit bilang lason sa daga. Binili ilang araw bago mamatay si Criselda. Hindi na siya nagatubili. Ginamit niya ang kanyang pera para makakuha ng forensic contact sa ospital ng San Teodoro. Sa tulong ng barangay captain,
na matagal nang may pagdududa rin sa kinikilos ni Andrew na isagawa ng tahimik ang exhumation at otopsiya sa labi ni Criselda. Lumabas ang resulta makalipas ang 2 linggo. Ayon sa forensic report, may mataas na konsentrasyon ng isang compound na hindi bahagi ng normal na metabolismo ng katawan. Ang naturang substance ay kilalang neurotoxin. Matapang, hindi agad mahahalata ang epekto at kayang gayahin ang sintomas ng stroke. Sa mga dokumentong yun, hindi na teorya ang hinala. Isa na itong konkretong ebidensya. At sa mata ng batas, ito ay sapat na para magsimula ng isang formal na investigasyon. Matapos matanggap ang resulta ng otopsiya, hindi na nag-aksaya ng oras si Rosenda. Sa tulong ng abogado ng pamilya at ng barangay captain, formal siyang naghain ng reklamo sa himpilan ng pulisya ng San Teodoro. Tinukoy niya ang mga ebidensyang hawak, ang forensic report, mga resibo ng gamot at mga huling obserbasyon bago mamatay si Criselda. Itinalaga sa kaso si Inspector Eric Leviste na seryoso sa kanyang propesyon. Hindi siya basta kumikilos ng walang datos, ngunit nang masuri niya ang mga ebidensyang iniharap ni Rosenda, agad siyang nagsimulang kumalap ng mga karagdagang katibayan. Isa sa mga unang pinuntahan ni Leviste ay ang barangay captain. Ayon dito, ilang araw bago mamatay si Criselda, nasabi raw nitong hindi na tulad ng dati ang pakikitungo sa kanya ng anak-anakang si Andrew. Habang sinusuri ang galaw ni Andrew, napag-alaman ng pulisya na kamakailan lamang ay nakipagkita ito sa isang lalaki sa isang fast food restaurant sa bayan ng Lipa. Sa paunang background check, lumabas na ang lalaking ito ay nasangkot na noon sa mga kaso ng pamemeke ng mga dokumento. Gamit ang CCTV mula sa lugar, kinumpirma ng pulisya ang pagkikita nila. Ipinagbigay alam ito sa korte at naghain si Inspector Leviste ng request for surveillance. Sa loob ng 1 linggo, sinundan si Andrew sa ilang lakad nito. Karamihan ay kaugnay sa mga property transaction. May isang araw pang nagtungo ito sa City Hall. Bit-bit ang folder ng mga dokumentong pinaniniwala ang kaugnay sa lupang pag-aari ni Criselda. Hindi nagtagal, sapat na ang datos para maisulong ang kasong parricide at falsification of public documents. Sa tulong ng legal team ni Rosenda, nakapaghain si Inspector Leviste ng request para sa arrest warrant laban kay Andrew. Disyembre 2017, bandang 11:00 ng umaga, pumasok si Andrew Alonte sa opisina ng isang ahente ng lupa para isumite ang isang pekeng dokumento. Ipinasa niya ito bilang bahagi ng proseso ng paglilipat ng pag-aari. Ang bahay at lupang dating nakapangalan kay Criselda na plano niyang agad na maibenta para makaalis na sa lugar na yon. Hindi niya alam, minomonitor na siya ng mga pulis. Habang hinihintay ang pag-aproba ng ahente, dumating ang 2 operatiba. Ipinakita ang warrant of arrest at sinamahan si Andrew palabas ng gusali. Nagulat ito, nagpumiglas, ngunit sa huli ay wala rin itong nagawa kundi ang sumama sa pulisya. Sa presinto, tinanggap niya ang mga kasong isinampa: parricide at falsification of public documents. Kasama sa ebidensyang iniharap ng prosekusyon ay ang otopsiya na nagpapakita ng pagkalason, mga resibo ng kemikal at testimonya mula sa barangay captain at forensic expert. Ipinakita rin ang video mula sa CCTV na nagpakita ng transaksyon kay fixer ng pekeng titulo. Sa pagdinig sa korte, inilahad ng prosekusyon ang teorya. May intensyon si Andrew na patayin si Criselda para mapasakamay ang ari-arian. Mula sa biglaang pagbabalik sa probinsya, unti-unting paghina ni Criselda hanggang sa mga pirma sa mga dokumentong hindi niya tunay na pinirmahan. Lahat ito
ay nagbigay linaw sa krimen ni Andrew. Tinangka ng depensa na gamitin ang argumento ng emotional distress at galit sa pagiging ampon bilang motibo, ngunit hindi ito tinanggap ng korte bilang sapat na depensa sa isang krimen na malinaw na pinagplanuhan. Sa pag-usad ng investigasyon, napag-alaman na nagkaroon ng malaking pagkakautang si Andrew sa isang loan shark sa Maynila at kinailangan itong mabayaran agad upang hindi mapahamak. Bukod dito, may mga bisyo rin si Andrew na hindi na nito kayang i-sustain gaya ng paglabas sa mga club, pag-inom at paggamit umano ng illegal substance na itinuturing na dahilan kung bakit kinailangan nito ng malaking halaga. Matapos ang ilang buwang paglilitis, ibinaba ng korte ang hatol taong 2018. Reklusyon perpetua para sa parricide at reklusyon temporal para sa pamimeke ng legal na dokumento. Si Andrew Alonte ay dinala sa New Bilibid Prison upang simulan ang pagsisilbi ng sentensya. Halatang hindi matanggap ni Andrew ang hatol sa kanya. Naghain pa ito ng apela, ngunit hindi na ito tinanggap pa ng korte. Samantala si Rosenda ay nanatili sa Batangas para ayusin ang mga naiwan ni Criselda. Hindi niya balak angkinin ang ari-arian ng kapatid, ngunit alam niyang hindi nararapat mapasakamay ng isang taong walang utang na loob na katulad ni Andrew, ang mga pinagpaguran ng kanyang kapatid. Sa pagkakakulong ni Andrew, inalala ni Rosenda kung paanong minahal ni Rosenda ang kanyang ampon. Sa loob ng maraming taon ng pag-uusap ng dalawa habang nasa abroad si Rosenda, madalas na banggitin ni Criselda ang kanyang pangungulila kay Andrew at kung paano ito nagsisisi sa araw na nagtalo sila. Sa araw na nasabi niya sa anak ang katotohanan nang hindi pa ito handa. Paulit-ulit umanong hinihiling ni Criselda na sana'y maibalik ang kahapon upang maipagtapat niya ang katotohanan kay Andrew sa tamang paraan. Hiniling niyang sana ay bumalik sa dati ang kanilang relasyon bilang mag-ina, kahit na hindi sila totoong magkadugo. Ngunit ngayon, ang pag-asang ito ay tuluyan ng naglaho dahil sa huli, ang maliit na sanggol na kanyang kinupkop at binuhay ay siya palang magiging dahilan ng kanyang paglisan sa mundo. Samantala, umaasa si Rosenda na sa kulungan ay napagtanto ni Andrew na hindi lang kalayaan, hindi lang bahay o lupa ang nawala. Dahil higit pa rito, nawala rin sa kanya ang pinakamahalaga sa lahat. At yun ay ang pag-ibig ng isang ina.